Isang mapagpalang araw po ng Friday at sana po sa araw na ito tayo po ay mabless ng ating pag-aaralan. Matthew chapter 5 verses 1 to 6, Jesus said, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you." The word of the Lord. Shout out po sa lahat ng tagapakinig, especially sa Ligaspi family, kay Insan Tina Marie Padilla Ligaspi, sa kanyang mga anak, kay Ezekiel at sa kay Vince Christoph. Maraming salamat po sa pagtulong sa ating YouTube channel. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral about the Beatitudes of Jesus or the Sermon on the Mountainside by Jesus. Part 10 na po tayo sa ating series. Pumasok po tayo sa isang new chapter and a new section on the Sermon on the Mount sa araw po na ito. Kaya mag-review ulit tayo kung nasaan na ang inabot ng ating pag-aaral. Kayo na sumusubaybay, balikan nyo lang po ang part 1 ng ating series. Ang chapter 5 ay merong tatlong major section. Okay? Ang tatlong major sections ng Matthew chapter 5, ang first section ay ang Beatitudes which dealt with the Christian's character. At ang pagkatapos merong Salt and Light na tayo ay napakinggan ang passage which dealt with the Christian's influence. At kasunod nito, meron tayong longer section on the law which dealt with the Christian's righteousness. Sa araw po na ito, sa ating pag-umpisa ng chapter 6 ng Matthew, itong section na ito deals with good works and the Christian's motivation. Ang ibig sabihin, why do you do good works? Bakit ka gumagawa ng mabuti? Ano ba ang inyong layunin? Ano ba ang inyong pakay? Ano ba ang motivation? So ang lahat-lahat na sa chapter 6 can be summed up in 2 words. God first. Lahat na gawin mong mga mabubuting gawa, kailangan unahin ang Panginoong Diyos. When you do good work, sabi dito sa verse 1, your motivation also must be God first. And you need also to pray. Now, ang ating pag-aaral sa araw na ito, mga kapatid, ay maaring nating tawaging being a secret Christian. Na parang ang layo naman dahil ang Matthew 5 ay binigyan ng pansin natin ang tungkol sa being an obvious Christian. Dapat obvious ka. Ano ba talaga? Are we supposed to be a secret Christian or an obvious Christian? Magkasalungat po ang dalawang ito, opposing it sa other, di po ba? So kaya sinabi ni Jesus tungkol po rito sa Salt and Light passage sa chapter 5 at ang sinabi niya, "Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Matthew 5:16. So ngayon sa chapter 6, ang umpisa po, ang starting na sinabi ni Jesus na itunuro niya ay ganito, "Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them." Matthew 6:1. So basically mga kapatid, let your light shine, pero siguraduhin mong itong maging sikreto. Yan. So what are we supposed to do with that? Ano ba ang dapat nating gawin? Mga kaibigan, ganito yan. Kailangang intindihin po natin that Jesus is addressing two different issues sa mga passages na ito. Sa Matthew chapter 5, itinuturo ni Jesus ang inyong influence sa mundo na kailangan mong maging kakaiba sa inyong pag-uugali, pananalita. Dapat kaiba ka. You must be dare to be different sa mundong ito in order to change the world. Dito sa chapter 6, ang itinutumbok po ni Jesus ay ang motivation ng inyong heart. Why do you do what you do? Bakit ginagawa mo yung ginagawa mo? Ano ba ang
inyong motibo? Of course, to give God glory or to gain glory for yourself. Yan. Sino ba ang gusto mong i-appreciate? Ang Diyos o ikaw? So, pinapakita po rito ni Jesus, mga kapatid, ang pagkakaiba sa pagitan ng hypocritical versus authentic, yung pirated at original, di ba? Kapag, mga kapatid, kapag original ang CD nung panahon natin, yung DVD disc or yung CD, pag original, ganito ang pag-awit ng alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ganon yan. Pero pag pirated, ganito ang sound: A, B, C, D, C, D, C, D, C, D. Hindi patuloy-tuloy, bumalik-balik dahil hindi original, pirated. So, ganun yun. Righteousness o pagiging totoo ang pagkakaiba at ang pagkukunwari. So, hindi lang mahalaga na ginagawa mo ang tamang bagay, but you do it in the right way and for the right reason. Yan po. Righteousness is an inward matter. Hindi tinitingnan ng Diyos ang inyong panlabas na ginagawa, kundi ang inyong puso. Man looks on the outside, but God looks in the heart. So kaya umpisahan po natin ang section na ito at sinabi ni Jesus, be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will receive your reward from your Father in heaven. So, dito po sa Matthew 6:1, inumpisahan po ni Jesus na meron siyang babala yung be careful. Pag sinabing be careful, parang ano yan warning Be careful. Ito po isang strong warning. Tulad ng sinasabing beware o mag-ingat, di ba? Pag ikaw ay dumaan sa isang bahay, tapos sa gate ng bahay na yun, mayroong beware of dogs, mag-ingat ka, baka napakalaking aso, mayroong talagang impact. So, ano ba ang issue rito? No? So, nire-require ni Jesus ang constant vigilance on our part. Ano ba ang issue? Your motivation. Ang ating puso ang issue rito. It all comes down who gets the praise. Ikaw ba ang nakatanggap ng papuri o ang Diyos ba ang nakatanggap ng papuri pag ginawa mo ang isang bagay na mabuti? Kapag gumagawa ka ng mga mabubuting gawa to get the praise for yourself, so kaya ang sinasabi ni Jesus na wala kang reward from your Father in heaven. So you must put God first in all things. Jesus then takes this principle at saka in-apply niya ito specifically to the three areas. At ito isa-isahin natin yung acts of righteousness na pertaining to giving, praying, and fasting. Tatlo po ito. Pero ating pag-usapan lang muna itong tungkol sa pagbibigay o giving na tinatawag, no? So, ang unang act of righteousness Jesus addresses is that of giving. At ipinakita po niya na mayroong isang wrong way to give and there is a right way to give. So sa ating passage, mga kapatid, ngayong araw, sinasabi po ni Jesus sa atin ang tungkol sa giving o pagbibigay sa mahihirap, which is a fundamental part of what it means to be a follower of God. So kapag gawin natin ito, gusto ni Jesus na masigurado natin that we understand how not to give and how to give. Itinuturo niya sa atin, mga kapatid, mga spiritual viewers, ang katotohanan ito. The wrong way is to give to be honored by other people. Pag ikaw ay nagbigay para sa sarili mo, para kang tulad ngayon, marapit na naman next year ang election, so nagpapabango na ang iba. Mabuti sana kung totoo, pero alam ko na mayroon kayong idea kung ganon. So, the wrong way to give according to Jesus is to be honored by other people. Yan. So, when you give, who is your audience? Ikaw ba, are you giving for the praise of men? Or are you giving for the praise or glory of God? Yan. Are you giving to make yourself look special? Or are you giving to make God look special? Yan po. So what is the right way to give? Jesus says, in secret. Yan. As a matter of clarification, there is certainly nothing wrong with practicing righteousness in front of other people. Hindi naman kasalanan magbibigay ka na maraming nakakakita. Kasi ang tinitingnan ng Diyos ang inyong motive. Ano bang motibo mo? Itong mga taong ito sa panahon niya, nagbibigay para pakitang tao. Parang namumuliti ka, ika nga, no? So, it's not even necessarily wrong to give in a public way.
depending on the circumstances. So however, ang tanong ay ang tungkol sa ating motivation. Are we giving for the glory of God? So when you give, why do you give? So ang bottom line, ganito. Kailangan natin mga kapatid, we must give for the glory of God, not for the glory of ourselves. Yan po ang ating message, ang ating beatitudes sa araw po nito. Tayo po ay manalangin. Our loving and almighty Father in heaven, thank you that you are the source of generosity and you are the best example that you have given us Jesus Christ to die for us in spite that we are not deserving. Lord, help us to become generous to others and help us also to remember that everything that we have, we have them because of your generosity, including our lives, our salvation. It's just given to us freely. Help us, Lord, to be generous and check our motive to glorify you. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.